Kasi nga, para bagang, deregulated kami, you're regulating. Hindi pa pwedeng hybrid. Kasi, di gawin natin ngayon, ang provision na yan, gawin mo ng batas. So meaning, mag-hybrid ka na. O kaya, sabi nga ng Tito Sen, bumalik ka doon sa old regime nang talagang ito'y regulated. Hindi po yung, di ba, nung una, nung panahon ng pandemya, na-shock tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin sa kasaysayan po ng ating petrolyo, ha? Pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung oil deregulation law. Naalala ho ninyo, nakapanayam namin si Congresswoman dyan sa Marikina. Nangako siya that Stella time. Kimbo. Yes, pero nung nawala yung pandemic, nagkalimutan. Oo. So ngayon po, nandito tayo ngayon. At eto ho na naman, binabakbakan tong oil deregulation law, pati DOE. Pagkatapos nito, Pag humupa na ulit. di po ba? Oo. Hindi na ulit pag-uusapan. I mean, with all due respect, di po ba? Kung gusto ho ninyo na mawala yung mga windfall na iyan, kung gusto po ninyo na talaga namang, na ang DOE, siguraduhin, itong mga per liter na ito ay hindi po pinagkakakitaan ng lubos-lubos, baguhin nyo batas. Basically, yung po yun. Kasi kahit na mag-tumbling-tumbling ka dyan, bumalubaluktot ka dyan, tumihati-haya ka dyan, yan ang sinasabi sa batas Basahin po natin. Powers and functions of the DOE and the DOE Secretary. Klarong-klaro po yan. Lahat po ng provision nandito po. At dyan sumasandal ang mga oil companies ngayon. Maliban na lamang yan, kung bukas makalawa na naman, magkakaroon ng mali-maletang lobby money ang mga nasa industriyang ito. At muli, magkakalimutan tayo. Yung mga itlog ninyo, yung pagbili po ng manok, ito rin daw ay apektado din po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Nagbabadya din pong magtaas ang poultry products, mga kapatid. Balikan lang natin to. Yung napag-usapan po namin ni Chairman tungkol nga sa presyuhan po ng kuryente. No? Dito ho pumapasok na yung ERC. Nagkakademandahan din lagi dyan kapag po pinag-uusapan po natin ay yung pagsiguro ng Estado, in this case ERC, na hindi sumobra ang singilan. Kasi yung sinasabi niya 2013 case, umabot doon ng 16 pesos per kilowatt hour. Ang per kilowatt hour, 16 pesos. Grabe, layo sa 4 to 6 ngayon. Umabot po ng kataas-taas ang hukuman yan. At dyan din po may mga ilang mga progresibong grupo na dumulog po sa hukuman. Anyway, balikan lang natin tong oil deregulation law. Kasi nga, with all due respect, dito po sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas, andali kasi nga din pong manise dito po sa DOE, hindi sa ipinagtatanggol natin sila, andaling manise na wala kayong ginagawa. Hindi po ba? Na bakit nyo hinahayaan na yung presyo niyan na iniaalok ngayon, ang taas-taas pero ang kanilang binili na stock ay luma na. Ang tanong nga dito, ano ba ang provision ng batas? Hindi po ba? Mainam po halimbawa, merong provision po dito mga kapatid, no? The DOE shall monitor the refining and manufacturing process, etc., etc. Okay. Ito po. The DOE shall monitor and publish daily international crude oil prices, as well as follow the movements of domestic oil prices, etc. Pero wala po talagang nagsasabi dito kung paano mo ito pepresyuhan. Kung paano po ang magiging presyuhan kasi nga ginawang deregulated yung batas. So fast forward po tayo ngayon. Tinatanong nila, ba't nangyayari ito? Hindi po ito unang nangyari ngayon. Noong pong pandemic, kung ating maaalala, gumawa pong aming programa ng 3 episode ng Think About It to explain this issue. Pati po yung sinasabi ng mga windfall profit na iyan. At noon po, naitampok na natin na noon in fairness, nagtangka na ang DOE na
mag-regulate dito sa punto ng pagsiguro lamang na transparent yung presyuhan po per liter ng produktong petrolyo. At noon mga kapatid, umabot na naman po sa demandahan. And in this case, maaari mong sabihin na hindi lang po executive, kung executive po ang sisisihin, kung hindi po pati ang lehislatura at hudikatura. Kasi ngayon, nanalo na po ang DOE sa RTC. Umabot po ng Supreme Court doon sa paano ba hahawakan ng hukuman tong kasong ito. Kasi po, nagsabay-sabay sila ng demandahan. So, kumbaga, dumami nagdemanda kontra po sa memorandum ng DOE sa unbundling per liter ng presyo ng petrolyo. Tumagal ang tumagal and then na-refer back ng Supreme Court at ngayon pending sa Court of Appeals. Nakita po ninyo? Ang tagal na po ito. Ano ba issue po dito? Para mo malaman kung paano pinapresyohan yan, maging transparent ang mga oil companies na wala actually po sa provision ng Oil Deregulation Law. Kaya nga po ngayon, in fairness naman po, tali din ang kamay ng ng DOE. Yung sinasabi na ipinagtatanggol yung mga oil companies, pwede mong sabihin yun, oo, nang ganun-ganun na lang, sa iyo lamang kutob. Hindi ba? Kasi nga, sinasabi nila na wala kaming control dyan Wala kaming magagawa dyan. Ba't nyo hinahayaan naman na sila ay mag-umento na ngayon na old stock sila? Ang sagot ng DOE lagi dyan, kasi kapag naman sila hindi nag-umento, yung kanilang bibilhin baka mas mahal, so yung kanilang perang kakailanganin mas malaki. Sasabihin naman ng senador, ibig sabihin, taong bayan na nag-aabono doon sa puhunan. Paano naman daw kapag bumaba at hindi sila bumaba din? Nakita mo, yung, di ba, parang ang gulo, para bagang, hindi mo maintindihan na kapag bumaba yung presyo, hindi sila nagbaba, nag-maintain lang sila, ano naman sasabihin mo? Hindi, kasi pag bumababa sila, sentimo-sentimo lang Pag nag-uumento, ang taas-taas. Ginawa nyo kasi ng deregulated at walang klaro kung aaralin nyo po mismo ang mismong provision ng batas. Pati nga po sinasabi po, pati po yung pagkakaroon po ng petroleum reserve, yung minimum inventory requirement, mga kapatid. Bottom line dito, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas at sa ating pong mga tagapakinig, madali pong sabihin, na nagkukulang itong DOE. Okay. Pero kung nagkukulang sila, ano ang pwede niyong gawin? Di palakasin niyo poder nila. Di totohanin niyo na yung amyenda sa Oil Deregulation Law. Di ba? Kung totoo na sa paniwala nyo, di bigyan nyo sila ng ngipin, di bumalik ka doon sa regulated regime. Sino ba nagpasa nung Oil Deregulation Law? Di Congress. Right? Sa adhikain daw na magkakaroon ng malawak na kompetisyon at pagandahan ng presyo pabor sa consumers. Basically, yun ang adhikain ng batas na hindi po naman nangyari. So ngayon, puntahan natin itong unbundling na akin po sinasabi. Naglabas po panahon ni Alfonso Cusi, panahon po ni Pangulong Digong. Ito po, kauna-unahan ng, sige nga, silipin na nga natin yan kung paano nagpe-presyo. So, yung issuance na yan, umabot na po ng hukuman. Pending ngayon. Kasi nga, para bagang, deregulated kami, you're regulating. Hindi pa pwedeng hybrid. Kasi, di gawin natin ngayon, ang provision na yan, gawin mo ng batas. So meaning, mag-hybrid ka na. O kaya, sabi nga ng Tito Sen, bumalik ka doon sa old regime nang talagang ito'y regulated. Hindi po yung, di ba, nung una, nung panahon ng pandemya, na-shock tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin sa kasaysayan po ng ating petrolyo, pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung Oil Deregulation Law. Naalala ho ninyo, nakapanayam namin si Congresswoman dyan sa Marikina. Nangako siya that Stella time. Kimbo. Yes, pero
nung nawala yung pandemic, nagkalimutan. Oo. So ngayon po, nandito tayo ngayon. At eto ho na naman, binabakbakan tong Oil Deregulation Law, pati DOE. Pagkatapos nito, Pag humupa na ulit. di po ba? Oo. Hindi na ulit pag-uusapan. I mean, with all due respect, di po ba? Kung gusto ho ninyo na mawala yung mga windfall na iyan, kung gusto po ninyo na talaga namang, na ang DOE, siguraduhin, itong mga per liter na ito ay hindi po pinagkakakitaan ng lubos-lubos, baguhin nyo batas. Basically, yun po yun. Kasi kahit na mag-tumbling-tumbling ka dyan, bumalubaluktot ka dyan, tumihati-haya ka dyan, yan ang sinasabi sa batas Basahin po natin. Powers and functions of the DOE and the DOE Secretary. Klarong-klaro po yan. Lahat po ng provision nandito po. At dyan sumasandal ang mga oil companies ngayon. Maliban na lamang yan, kung bukas makalawa na naman, magkakaroon ng mali-malitang lobby money ang mga nasa industriyang ito. At muli, magkakalimutan tayo. Sa ating Meralco bill, eto habang... yan yung hawak mo kanina. Oo. Yung system law sa binabanggit-banggit ito mo. Meralco bill, Unbundled. unbundled. Kaya kitang-kita mo. Kung saan napupunta. Pag sinabi ng Meralco na nag-uumento kami sa generation charge, alam mo kaagad na niloloko ka kung bumaba yung generation. Hindi ba? Klarong-klaro, yung transmission, mga kapatid, NGCP yan. Yung distribution, ito lang po yung sa Meralco. Ito lang yun. So itong Meralco, hindi sila magsasabi na tumaas po ang bill because of our distribution. Hindi Kasi hindi sila makakapag-komento rin without ERC approval. So dito po usually, generation, kung magkano bili mo sa kuryente, pass-through ka lang, dumadaan lang sa kami lang nangungulekta. Pero kapag nagtaas ang ating bill sa kuryente, ang agad mong sisi, hindi po dahil sister company namin ng Meralco kung hindi po, ito ang katotohanan dito Dahil po, pass-through lang sa amin, kami lang taga-singil Kung tumaas yung generation, itataas ang singil sa kuryente kasi nga generation siya. Pero kitang-kita mo sa bill. Ito rin po ang gustong mangyari nga sana ng DOE. Oo, na may ganyan. Na binarel ng Sino mga bumarel? oil companies at lumapit sa hukuman na pending ngayon. Di po ba? Again, kung gusto ho ninyo na magkaroon ng reform at magkaalaman tayo, di baguhin yung batas at magpakatotoo po tayo sa provision ng batas. Kung sinasabi nyo na dapat may gantong puder, sabihin nyo nasaan ang provision ng batas na yun ang puder na maaari pong sandalan ng mga taga-Department of Energy. Thank you so much. That is noted, Mr. Chair. But right now, mas gusto namin mag-ina-inarte dito. At magkuro-kuro. Bakit ba? Nagtitrending kami ngayon. Pag umi-emote-emote na kami. si Kabong. Tanongin mo muna siya doon sa Noted iyong yan. paboritong fried chicken. Hindi lang fried chicken, sa paborito nating itlog na source of protein. Tsaka isaw. Attorney Bong Inchong, chairman po ng UBRA o United Broilers Racers Association. Na marami sa panahon. Sir, pakipaliwanag lang po, ano ho itong balita na nag-suspend ho ang ERC? Ano ho particular doon sa ginagawa ng WESM yun? Yung wholesale electricity spot market? Kapag sinabi nating sinuspindi natin ang WESM, hindi nangangahulugan ito na talagang sarado na at wala nang makabibili mula sa merkado. Ibig sabihin lang nito, yung pag-i-schedule ng mga planta na under normal times ay nakadepende doon sa mga price offers ng mga planta ay magbabase na doon sa System Operation Guidelines o yung Special Operating Guidelines na ipinatutupad sang-ayon doon sa ipinalabas ng Department of Energy. At pagdating naman sa presyo, mangangahulugan lang na imbis na yung mga price offers ng mga generators at yung magiging clearing price na lalabas sa WESM, ang magagamit nila, ang gagamitin ay yung tinatawag nating administered prices na kung saan mayroon tayong iba't ibang presyo depende doon sa teknolohiyang involved. Okay, para ho mas maintindihan po to simplify itong diskusyon natin,
Una po, itong WESM ho ba ay araw-araw po ito na nagbubukas ng kanilang market? Oo, araw-araw ito, walang tigil na nag-ooperate ang WESM. Okay, sige. Mga kapatid, ang WESM po ay isang palengke ng mga produkto na kuryente. At sino po ang bumibili po sa WESM ng kuryente, Chairman? Ang ating mga distribution utilities at ganun din ang mga retail electricity suppliers and directly connected customers ang namimili dyan. Okay. Ngayon po, ang Meralco po ay isa rin pong distributor, isa rin po itong customer ng WESM. Opo, tama po yan. Okay. Pero ang Meralco po, meron na mga kakontrata na mga power generators, di po ba? Opo, tama din yan. Opo. So ngayon, ang Meralco po, paminsan-minsan kapag kinakapos po sa kanilang pangangailangan ng supply, sila bumibili sa WESM. Yes, tama Opo. yan. Opo. Ngayon, Pero, opo. ipaliwanag ko lang, yung mga kakontrata ng Meralco na mga power plants, sila ay kinakailangan din dumaan sa WESM. Nang sa ganon, sila ay mapasama doon sa listahan ng mga plantang patatakbuhin naman ng system operator. Na NGCP. Yes, tama po. Yan, okay. Para niya maintindihan to ha, kasi po napaka-technical, ang hirap intindihin para nyo maunawaan din po kung ba't ginagawa ito ng ERC sa kapakanan ng mga consumers. Ngayon, yun pong mga electric cooperatives po, Chairman, dyan din po nabili sa WESM. At sila ho ba'y meron din kakontrata na ng mga power generators? Opo, katulad ng Meralco, marami sa kanila ay may mga kakontrata ding generation companies, pero kung kinakapos yung kanilang nakontrata, sila din ay bumibili mula sa WESM. Kung ating po magugunita, nagkaroon po ng pagkakataon na sumobra ang mahal ng kuryente sa WESM. Kaya nga po may mga na-penalize noon dahil noong panahong yun may mga plantang bumaksak. Kaya nagdagsaan sa WESM po ang mga gustong bumili doon, yun nga ang nangyari. So itong sitwasyon ngayon, ano hong kaibahan noon sa ngayon? Noong matatanda natin, nangyari ito noong 2013. Nagkaroon ng sobrang tataas na presyo sa WESM. At dahil dito ay nag-intervene ng ERC at sinet aside yung mga presyo at nag-set ng regulated rates. Kaya lang ay ito ay na-question at na-reverse eventually sa Korte Suprema. Ngayon, hindi na mangyayari yan. Dahil ngayon pa lang sa pagsususpindi natin ng WESM, yung presyuhan ay mayroon na tayong control or meron na tayong say doon sa presyo dahil nga ang gagamitin nila pansamantala ay yung administered prices natin. Opo, yung pong administered prices, maaari ho bang ituring yan na regulated prices? Opo, maaari na ito ay dahil nga mayroon tayong gagawing pagtatakda nito, so masasabi natin na ito ay dumaan sa magiging pag-aproba ng komisyon. So, magkakaroon para baga ng cap sa magkano lamang ang hangganan, hindi yung one to sawa ang presyuhan. Ganun po ba yun, Chairman? Opo, masasabi natin na ito ay nakabatay doon sa gastos, yung reasonabling gastos ng ating mga planta at kaya nga depende na yan kung anong klaseng planta ang pag-uusapan. So meron tayong itatakdang mga presyo para sa kanila.